Imbis na magpasalamat ka sa Diyos kung anong meron ka, bakit hinahanap mo kung ano ang wala ka? Bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa iba? Bakit kinukumpara mo yung asawa mo sa asawa ng iba? At sinasabi mo, bakit yung asawa niya ganito? Bakit yung asawa ko ganito? Tandaan mo, hindi mo maa-appreciate ang kahalagahan ng asawa mo kung lagi mo na lang siyang kinukumpara sa asawa ng iba. Iba siya. At yung asawa mo, ibinigay sa'yo ng Diyos sa'yo para ma-appreciate mo, pero anong ginagawa mo? Kinukumpara mo pa rin sa iba. Hindi mo maa-appreciate kung anong merong regalo ka kung palagi mo narang hinahanap kung ano ang wala ka. Sinasabi mo, bakit sila masaya? Bakit ako hindi? Tanungin mo yung sarili mo. Pwede ka rin naman maging masaya. Bakit pinalulungkot mo ang sarili mo? Kung anong meron ka ngayon, treasure mo yan. Anong sabi sa Kung Fu Panda? Past is history. Future is mystery. But the present is a gift. Ang present, ang meron ka ngayon, yan ang regalo sa iyo ng Diyos. Pero hindi mo iniingatan. At gumagawa ka ng paraan para mawala yan sa iyo. Bakit? Dahil nag-iisip ka kung ano yung future. At iniisip mo rin kung ano yung nakaraan na. Samantalang ito ngayon, hindi mo ma-appreciate sapagkat yung isip mo lumilipad. Hindi masama na maghangad ka rin kung ano ang mga wala ka na meron ang iba. Pero, huwag ka namang gagawa ng masama para makuha mo kung ano yung gusto mong ma-achieve to the point na makakasakit ka ng iba, to the point na masasaktan mo yung asawa mo, to the point na masasaktan mo yung mga anak mo para lang lumigaya ka sa sarili mong kapakanan. Bakit palagi mo na lang kinukumpara yung anak mo sa anak ng iba? Samantalang ang dami-daming mga tao ngayong walang anak na gustong magkaanak at inaasam yung anak na meron ka ngayon. Bakit inaasam mo yung mataas na sweldo at hindi ka makontento kung anong sweldong meron ka? Samantalang ang dami-daming mga taong walang trabaho at di man lang makakain sa isang araw. Itong pinili na una, sila'y sabi ko nga malalakas, talented, pero yung sa huli, latak. Pero binigyan pa rin ng pagkakataon ng may-ari para magtrabaho sa kanyang lupain. Itong mga nauna, sigurado kinabukasan may mag-hire na naman sa kanila. Pero ang tanong, ito bang mga nahuli, itong mga latak na to, nakakasigurado ba sila sa kinabukasan ay may mag-hire sa kanila? Mga kapatid, kung anong meron ka ngayon, i-treasure mo. Kung anong ugali ng anak mo, ingatan mo. Kung anong ugali ng asawa mo, ibinigay yan sa iyo ng Diyos eh. At nangako ka sa altar na mamahalin mo siya habang buhay. Kaya mga kapatid, binago ng may-ari ng ubasan yung salitang sana all. Ito ang positive meaning ng sana all. Na hindi lang nakatuon sa sarili, kundi nakatuon para sa lahat. Hindi napagod ang may-ari ng ubasan na lumabas 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock. Sapagkat ang ninanais niya, sana all mabigyan ko ng trabaho. Sana all maging kaibigan ko. Hindi na mahalaga sa kanya kung ilang oras ka nagtrabaho.
Ang mahalaga sa Kanya, nabigyan ka ng opportunity para magtrabaho, para maging kaibigan niya. Mga kapatid, sana all ganito ang iniisip. Hindi lang nakatuon sa sarili, kundi nakatuon sa pangkalahatan. Kaya kung meron man tayong isang desisyon na gagawin, wag lang natin isipin ang ating sarili. Kung kayang magtiis para sa kabubuti ng lahat, bakit hindi makayanan? What is love? Patience. Alisin mo yung patience, walang love. At ano yung love? God. Kapag wala ka ng pagtitiis, kapag nagsasawa ka na sa buhay mo ngayon, na kung saan binigay sa iyo ng Diyos, suriin mo yung sarili mo. Andyan pa ba ang Diyos sa iyo? At kung meron kang pagtitiis, kung meron kang paghihirap na nararanasan mo ngayon, yan ang katibayan na ang Diyos ay sumasayo. Kaya hindi totoo na sinasabi natin na kapag sumunod ka sa Diyos, mawawalan ka ng problema. Hindi totoo yun. Dahil kapag sumunod ka sa Diyos, may problema, pero hindi ka pababayaan ng Diyos kung hindi ka susuko sa problema mo. Kaya anong sinasabi sa atin? Pag may problema, pwedeng magpahinga, pero wag sumuko. Wag mong sukuan yung anak mo. Wag mong sukuan yung asawa mo. Wag mong sukuan yung magulang mo. Mga bata dito, no? Gusto nang sukuan yung magulang, di mo maintindihan ng magulang mo. Wag. Mahal ka niya. At kung sa tingin mo lumalabo na ang lahat, bakit hindi mo isipin kung saan kayo nagsimula? Tandaan natin na lahat naman tayo may problema. Pero hindi dahilan yan para tayo ay sumuko. Lahat tayo may inaasam sa buhay, pero hindi dahilan yan para tayo ay mainggit at tayo ay maghinanakit, lalo na sa Diyos. Kasi kung minsan pag naiinggit tayo, sinisisi natin ng Diyos. Lord, wala akong talent. Lord, ang taba ko. Ouch. Lord, malas ako sa asawa. Malas ako sa relationship. Isipin mo kung anong meron ka ngayon. Hindi naman lahat ng magjowa ay masaya. At hindi rin lahat ng single malungkot. At sino lang yung nagpapasaya sa atin? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya alisin mo yung sarili mo sa grasya ng Diyos. Ikaw nang gumawa ng paraan para masira ang buhay mo. Kumapit ka sa patalim, kumapit ka sa droga, kumapit ka sa computer games, kumapit ka sa barkada. Alisin mo ang Diyos sa buhay mo. Kumapit ka sa sarili mong kaisipan, sarili mong ego. Yan magsisimula ang disaster ng buhay mo. Pero kung anong problema meron ka at kumapit ka sa Diyos, anumang mangyari, Lord, ikaw nang bahala, masakit man. Pero into your hands I commend my spirit. Mga kapatid, sana all naghahangad ng kabutihan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Amen.